Yo, what's up mga Benatic? Sana masarap ulam nyo. Magandang buhay sa lahat. So kahapon wala akong side mirror, no? Sa past video ko wala akong side mirror. Pero eto, nag-install na ako ng side mirror. Tatak na ito, Okimura. Kulay itim lang siya na look like stock ng Keyway CR152. Pero I don't recommend this side mirror kasi hindi ako masaya sa kanya. Mura lang to eh, parang 200. Hindi ako natutuwa sa kanya kasi yung glass niya medyo may zoom, naka-zoom siya. Kaya hindi ko siya prefer. Mas okay pa rin talaga sa akin yung walang grado na mirror. Bale, papunta ako ngayon sa may di ba kayo nagsasawa? Papunta ako ngayon sa may Brusam kasi mamimigay kami nung t-shirt for tomorrow's anniversary. So today is January 19, tomorrow is January 20, and tomorrow is the first anniversary of Retro Boys Laguna. So ini-invite ko kayong lahat. Masaya yon. Sana hindi kami mag-cause ng too much traffic doon, no, sa Mamatid. Ewan ko, Mamatid pa ba yun? Sana hindi kami mag-cause ng too much traffic doon sa may Mamatid kasi maliit yung kalsada doon. Pero meron namang designated parking space doon, mga Benatics. Napakadaming pa-premyo. Merong 3 helmet, and then Gulf Oil, siguro 20 liters yung pamimigay kasi yung 10 liters exclusive para sa Retro Boys Laguna members siguro. Magpaparaffle din kami sa mga members namin. Tapos may mga oil din na mga pledge ng mga tropa na alam niyo yung pambanto, yung SAE 40 lang na oil. Madami din sila dun na pamimigay. Karton-karton din. Tapos may mga cups, t-shirt, moto gears. Meron ding gift certificate. Pledge ni Brother Robert yun. Shoutout sa'yo, bro. Maraming salamat. 2,000 yata yun. Nalimutan ko yung pangalan pero try ko ilagay dito sa video pag inedit ko na. 2,000 pesos na food certificate kasi hindi naman siya gift. So food certificate, 2,000 pesos. Napakasaya siguro ng magiging event bukas. So sana hindi umulan. Yun lang yung wish namin. Simula 6:00 hanggang magsawa kayo. Punta lang kayo, search nyo lang sa Gmaps tsaka sa Waze, Brusam Coffee. Ayun. So tuwan-tuwa ako dito kay Miko kasi naging relax na yung ride ko. Hindi na siya yung nakasubsob sa stock handlebar. Tapos kahapon, ang problema ko naman is umulan. Tumigil na yung ulan pero syempre basa pa rin yung kalsada nung pauwi na kami. Grabe, sobrang bagal ng takbo ko kasi nga wala akong fender. So kailangan ko na talagang mas kailangan ko palang i-prioritize yung fender. Sobrang importante pala ng fender kasi tatalsik talaga sa akin, lalo na't puti pa yung Rook helmet. Sorry puti pa yung Royal helmet ko. Nasanay ako sa Rook. Naka Royal ako, mga Benatics. Tapos kung napapansin nyo, maganda na yung audio ko kasi dumating na yung mic ko. Galing kay Kuya Racing Boy, galing pang Bicol to. Talagang solid na solid yung audio quality natin ngayon, mga Benatics. And walang tapon. Rinig na rinig yung sexy voice ko. The sexy voice. So unti-unti na rin palang ginaayos tong sirang lupa. So hindi na siya sira. Nagde-daily uploads ako ngayon, mga Benatics, kasi syempre may oras naman ako. Gusto kong i-maximize yung oras ko sa paggawa ng mga videos, sa pag-iipon ng contents para may napapanood kayo, 'di ba? Hindi pa naman ako enrolled as of now kasi nag-stop ako nung na-aksidente ako. Ang kulang ko na lang is OJT. So meron akong 2 SEM na OJT na kulang, tapos isang subject yata. Limutan ko anong subject yan, basta sabi nila every Friday yan namimiss ko na rin talaga magsuot ng uniform. Namimiss ko na magsuot ng kulay puti. Kaya hindi ko rin ma-let go si Basha, yung Honda Click ko. Kasi pag nakaputi ako, yun yung ginagamit ko madalas
Kasi pag itong classic yung gamit ko, tapos naka white uniform ako, naka type B uniform ako, wala, dugyot na talaga pagdating. Kaya minsan ang ginagawa ko, pag papunta ako, nasa bag ko lang muna yung uniform, tapos nagbibihis ako sa school, tapos pag uwi nakaputi na. Ang astig kaya tingnan, naka all white ka, tapos naka classic ka. Kasi yun nga, ang hirap maglaba. Buti sana kung may tagalaba ako dito. Wala naman. Gusto ko lang din pala i-tackle yung yung question sa akin kanina na ano daw ba yung compatible na clutch cable dito sa Keyway CR152. So ang compatibles na cable ay CG125, Rusi 125, yung TC125, tapos Shogun Pro, Honda Supremo. Sa Honda Supremo madalas nilang ginagamit yun kasi lalo na pag nagtaas ng handlebar, pag yung nag-riser, pasok yung Honda Supremo. Pero wag nyo susundin yung lumang route, magre-route kayo ng clutch cable. Kasi ito sa akin mid-rise pa lang to, pero nagre-route ako ng clutch cable kasi nahihigit. Tapos pag nag-riser kayo, magpalit din kayo ng brake hose. Tapos sa brake pads naman, ang compatible sa atin ay Thunder 125 tsaka Fury 125 kasi nasa kaliwa ang ating caliper. Sa brake shoe HD3 lang mga Venatics, yung may slot HD3, RS100, hindi pareho yata RS100. So yun lang naman yung gamitin nyo. Tapos I suggest pag bumili kayo ng brake pads tsaka brake shoe, fucking pussy, brake pads tsaka brake shoe, piliin nyo yung magandang tatak. Nasuggest ko yung Makoto sa brake shoe. Tapos sa brake pads naman, siguro mga trusted brands. Wag lang talaga yung sobrang mura. Alam nyo naman yun sa presyo mga Venatics Pag sobrang mura, syempre magduda na kayo kung ano yung mga materials na ginamit dun. Sa brake pads, ang pinaka-decent na presyuhan siguro is 150 pesos to 250 pesos pataas. Kasi kung makakabili ka ng tig 100 pesos na brake pad, duda ako. Pero nasa sa inyo naman yun, motor nyo naman yan eh. Ang akin lang naman is wag nyo titipirin yung preno. Wag na wag. Maganda nga motor mo, tinipid mo naman sa preno, tinipid mo sa gulong, di in case of emergency sa mga sudden brakes, ipapahiya ka din ng motor mo, mapapahama ka pa. So sobrang halaga ng mga items na yon, yung mga kinakabit mo sa motor mo na yon. Tsaka yung mga kable, go for original, Takasago, Makoto. Yun na yung mga bilhin nyo. Kasi one time purchase lang naman yan, pero matibay. Unlike sa mga China, wala akong sinisira ang brand and hindi rin ako sponsored ng Takasago and Makoto na nabanggit ko sa video na to. Unlike lang sa mga China kasi baka bigyan pa kayo ng sakit ng ulo sa gitna ng biyahe nyo. Kaya yung mga sinabi ko, yun yung mga subok ko ng brands, tsaka yung mga brands na tinitinda namin dun sa HMV Moto Supply sa Bacolod. So namiss ko yung shop, namiss kong magbantay ng shop, namiss kong kumita ng pera. Habol ko lang sa mga gusto palang magpalit ng sprocket. Ang compatible na sprocket sa atin ay Wind 125 or RKS 150, 6 yung butas. Kung hindi naman papasok, pwede nyo palitan yung bolt doon sa likod ng hub flange. Maraming videos na tutorial niyan, lalong lalo na kay Fear Not James. Shoutout sa iyo brother. Classic Pinas, panoorin nyo yung mga videos niya sa channel niya, parte sa technicalities and compatibilities ng Keyway CR152. Marami kayong matututunan doon. Nagbebenta rin siya ng mga pyesa tulad ng knuckle bearing, carb, tensioner, rocker arm. So pwede kayong pumunta sa page niya, Classic Pinas, or yung Facebook niya mismo na Fear Not James. Nandun lahat. Gigil na gigil yung Raider oo.
Dami pa namang naliko dito. Taing-tae yarn. Sobrang solid talaga pag may side mirror ka, kasi alam mo kung pwede ka bang lumiko o hindi. Unlike nung wala akong side mirror, tsaka nung may side mirror man ako, yung side mirror ni Bricks na rectangle na wala winta, wala makita, piki. Pero online pasasalamat ko dyan kay Bricks, lalong lalo na nung nung araw na na-aksidente ako mga Binatics, hindi ako iniwan yan sa hospital. Sobrang gabi niya nang nakauwi, hindi na siya nakasama dun sa pinaka-ride. Kasi sinamahan niya lang talaga ako dun sa hospital. Maraming salamat bro, thank you so much. Sana dumating yung araw na makabawi ako sa inyong lahat, sa buong RBL. Hindi na lang siya grupo hindi na lang siya yung typical na grupo lang, kapatiran na siya kasi ramdam ko yung pagmamahal nung bawat isa sa bawat isa. Kasi hindi lang sa akin, hindi lang sa situation ko. Syempre may mga sitwasyon din yung ibang mga kagrupo ko na syempre dadamayan din ng mga ng kagrupo namin. So kaya sobrang swerte ko sa grupo na to. Anyways mga Binatics, yun lang. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Ben signing off. Peace.